Diba? So, topic po natin ngayon, no? Itatopic po natin ngayon ay yung pamimigay ng ayuda, no? Sandali, lagyan na natin ng caption yung topic ko, ha? Lagyan natin ng caption, yung pamimigay po ng ayuda ng mga Dutertes, no? So, tayo naman po ang mambabatikos, no? Tayo naman po ang mambabatikos ngayon. Babatikusin natin sila ng todo-todo dito sa pamimigay ng ayuda. Tayo naman ang mambabatikos. Okay, lagyan ko lang ng title yung aking live, guys, ha? Uy, nandito ang isang DD Sheet. Sabi ng DD Sheet, stress na ang mga bangag. Wala kayong magawa. Ha, ha, ha. Hindi nyo talaga kaya mga Duterte. Ha, ha, ha. Nagrally ang mga Katoliko. Wala umaten. Ha, ha, ha. Sabi naman ni Emeline Kageyama, good evening, Madam Admin Rich, and to all fellow viewers. Siguro baka nasa ibang bansa siya, kaya good evening. Yan. Dito po ay good afternoon, no? Yan, okay po. Umpisahan na natin. So, babatikusin po natin yung ginagawang pamimigay ng ayuda ng mga Dutertes. Okay, so una-una sa lahat mga kaibigan, pakita muna natin itong video. Yan. Pakita natin itong video. Hello, ma'am. Ami Bitong Sabado. Hello din po. Good evening po, watching from Japan. God bless. God bless din po, no? Kung hindi niyo po ako nakikita na ako ay nagla-live dito, nandun po ako sa YouTube channel. Everyday ako ay nagla-live, no? Just type Admin Rich at makikita nyo. Ang dami ko pong live. Everyday po ako ay nagla-live, no? Madalas po 3 times a day. 3 beses sa isang araw ako mag-live, no? So, pa-shout out, Lola Admin Rich, Sara Duterte for President. Nako. Okay, Apo ni Kadoy, shout out daw, sabi ni Apo ni Kadoy, sa kanilang President ng Impyerno, si Sara Duterte. Yeah! President ng Impyerno, Sara Duterte. Yay! Okay mga guys, ito na. Hindi na nga ako, wala nang kalokohan, wala nang tawa-tawa. Okay, ito na. Pisahan na natin. Tandaan ninyo ang Pilipino. Tandaan yung mga Pilipino. Inyo yan. May susunod. Tandaan yung mga Pilipino, ha? Walang tao dito sa Pilipinas o bilyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pera maski 1 peso sa inyo. Walang taong lalo. Anong sabi ng lolo nyo? Mga DD Sheets, wala daw tao dito sa Pilipinas, mayaman man, milyonaryo, politiko, wala daw tao dito sa Pilipinas na magbibigay ng ayuda kahit piso. No? Yan daw ay pira daw ninyo yan. Pira ninyo yan. Pira nyo. Pira natin yan. Tax ng taong bayan. No? So, yan po ang sinabi ni Lolo Digong. No? Walang tao na magbibigay ng ayuda. Wala. Kahit piso. No? Yan ay pira ng kaban ng bayan. Pira natin. Pira natin yan. Hindi yan pira ni Digong. O, sige. Okay. Tuloy natin. Ng mga mayaman. Yung binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan. Pera ninyo. Bigyan nyo na pera, kunin ninyo. Kaya pera ninyo yan. Hindi ka ako itong nag-imprint na sila na pera ipamigay. No, it's your money. Ninanakaw nila. Yan. So, yung mga politiko. Politiko siya, di ba? Politiko siya eh. Tatakbo nga siya ngayon eh. Mayor eh. Yung anak niya, politiko din. Si Lucreng, tapos yung si Baste, politiko din. Si Pulong, politiko din. So, kasali po siya. Kasali po sila, mga Duterte. Yung pinamimigay daw na ayuda ng mga politiko, o sila, kasama sila ha, ay, yan daw,
Pira daw natin yan. Pira ng taong bayan. Pira natin. Galing yan sa ating taxis, no? Taxis natin yan. Pira natin. So, kapag nakakita kayo ng politiko na namimigay ng ayuda, ibig sabihin, pira natin yan. At latak lang yan kasi ninanakaw yan ng mga politiko. Sabi niya. So, kasama siya doon, no? Ninanakaw daw yan ng mga politiko at yung binibigay sa mga tao, latak lang. So, pira natin yun. Huwag kayong mahiya. Tanggapin nyo kasi pira natin yun. Okay? Yun ang sabi ni Lolo Digong, ha? Sabi ni Lolo Digong. So, pira natin yan. Huwag kayong mahiya, ha? Kapag mayroong binigay ang politiko, kunin nyo kasi pira natin yan. Hindi naman nila pira yan. Di ba? O, sige. Tuloy natin, ha? Yung iba naman, gaya ng congressman, parang naubos talaga ang pera ng Pilipinas sa parang tubig gastos nila. Uncontrolled use of money. Sa halos, imprint na. Ang Kongreso. Grabe ang Kongreso. Talagang ang ang labas ng pira diyan, parang tubig, unlimited. Wala talagang control. Sabi ni Lolo Digong, sobra, kurap kayo ang Kongreso. Kurakot kayo ang Kongreso, oy. Unlimited good ang kwarta. Dili good murguan ka ng mga tubig ba na dili maputol-putol tubig, no? Talagang kurap talaga ang Kongreso. Yan sabi ni Lolo Digong, ha. Yan ang sabi ni Lolo Digong. Tandaan nyo, ha. Guys. Maski wala nang value. A few moments later. It was a social media post by Davao City 1st District Representative Paulo Duterte complaining about the 2 billion peso reduction for his district for 2024 that supposedly caught the attention of House Appropriations Committee Chair Elizalde Co to look into the allocation. So when I requested the Appropriations Committee and sa DPWH check the list, doon po ako nagulat. Co said, based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. This was during the term of his father, Rodrigo Duterte. In 2020, Malacanang proposed 4.6 billion fund for Paulo Duterte's district. When it was approved by the Congress, more than 8 billion pesos were added, so it became 13 billion pesos. In 2021, Malacanang proposed a 9.6 billion infrastructure budget for Paulo Duterte's district, and when it reached Congress, the amount topped 25 billion pesos. Ang laki! The proposal of Malacanang was 10 billion pesos, and Congress raised it to 13 billion pesos. Sabi! Now were confirmed by the DPWH, which receives the infrastructure funds for each district. Actually, sir, base po sa records ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amounts na nabanggit ninyo in 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program ng DPWH, at yung pong General Appropriations Act sa distrito ito ay tama po at we confirm those budgets. Cor says the allocation for Paulo Duterte's district is the highest in Philippine history. Unprecedented, sobra-sobra, especially for a developed country. Paano naman, nabawasan ng 51 billion nga po yung na-receive niya in the last 3 years. Go adds the average allocation per district is 500 million to 4 billion pesos, depending on the Woo! Hanggang 4 na bilyon lang pala. management. Meanwhile, sir, Pero si Pulong 51, oh my God. even lower allocations. We have to be very certain that when a certain project gets a reduction or gets an increase, it means that in certain parts of the National Expenditure Program, there are projects which were reduced. Ang problema naman, OMG, maraming nagsasaper dahil sa ginawa ni Duterte kay Pulong, 51 billion. second budget, and we already agreed sa department na sige na
sabi namin, kayo nang bahala, pantay-pantay. ABS-CBN News tried several times to get the side of Congressman Paulo Duterte, but he has not given a response. 2 hours later. Remember, Saglit. Saglit muna yung a few hours later, no? Kukomentuhan muna natin. Grabe, no? The highest in Philippine history, no? At unprecedented. Wala talagang makakapantay sa 51 billion ni Pulong. Biruin mo mga kaibigan, ang pinakamalaki lang pala na budget ng mga kongresista, maximum is 4 billion. 4 billion. Pagkatapos si Pulong, 51 billion. OMG! Anong nangyari? Saan nilagay ang 51 billion? OMG! Kita niyo mga kaibigan, pasabi-sabi pa si Digong na, yan sa Congress, ang pira dyan, unlimited, parang tubig. Ay, kaya naman pala, sinasabi niya, totoo naman pala talaga sa panahon niya. Napakakurakot pala talaga ng Kongreso. Biruin mo, anak niya, gipalabon yang anak, gihatagan niya sa 51 billion, unya ang lain, nagsaper. Oh. Priority ang anak, binigyan ng 51 billion. Ang ibang mga kongresista, nag-suffer ang kanilang distrito. Dahil, siyempre, kapag meron kang binigyan ng pinakamalaki, yung iba, maliit na lang. Yan po ang nangyari. So nga, alam na natin ngayon, bakit madalas sinasabi ni Digong na unlimited daw ang pera sa Kongreso. At ang pera daw sa Kongreso, parang tubig daw. Wala daw limit. Kaya naman pala, alam na natin ngayon, kasi nga, ginawa pala niya yun sa panahon niya. Oh. So, akala niya, ganun din ang mangyayari ngayon sa Marcos admin. Pero hindi niya alam na sa Marcos admin, walang ganyan. Kasi, ang Pangulo natin at si Speaker Martin Romualdez, hindi naman kurakot. Di ba? Oh. The most corrupt, family, binaboy nila ang bansa, ninakawan nila ang taong bayan, the worst and evil family, the family from hell, Lynn Reyes. Tumpak ka dyan, Lynn Reyes. Okay, ito na. So, doon tayo sa may... Department na, sige na, sabi namin, kayo nang bahala. Pantay-pantay. Pinorward kong konti para makita natin yung a few hours later. Congressman Paulo Duterte, but he has not given a response. 2 hours later. remember, tandaan ninyo, Makinig. kanang ayuda, inyo yan. May, Diyos ko mo, walang tao dito sa Pilipinas o bilyonaryo na magbigay ng pera maski 1 peso sa inyo. Walang taong wala yung mga mayaman. Yung binibigay ng mga politiko, bilyonaryo mga mahirap, hindi nila pera yan, pera ninyo. Binibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, ay pera ninyo yan. Hindi ka ako ito, nag-influence yan sila ng pera, pamigay. No, it's your money. Nilanakaw nila yan. Yung iba. A few moments later. Dumako naman po tayo sa Davao City kung saan libo-libong katao na ang nakapila para mamasko sa pamilya Duterte. At live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Bril, good morning at Merry Christmas. Gaano na ba kahaba pila dyan sa bahay ng mga Duterte? Andre, magandang umaga sa iyo at Merry Christmas. Halos 3 kilometro na nga ang pila dito sa Davao City ng mga residente simula kaninang madaling araw. Pila ito para sa taunang pamimigay ng pamasko ng pamilya Duterte tuwing December 25 mula rito sa kanilang ancestral house sa Taal Street, Central Park Subdivision. Taunang
tradisyon na ng pamilya Duterte ang pamimigay ng pamasko. Ang iba nga sa mga nakapila, kahapon pa nandito. Dito na rin sila inabutan ng Noche Buena. Hindi lang mga taga Davao City ang pumila rito. May iba na galing pa sa ibang probinsya. Alas 4 kaninang madaling araw nang mag-umpisa ang pamimigay. Kasama sa mga natanggap nila ang food packs na may lamang bigas, dilata, cash at gift certificate. As of 6 a.m., umabot na ng mahigit 25,000 ang nakapila rito. Inaasahang patuloy ang madadagdagan ngayong araw. Noong 2023, umabot sa mahigit 40,000 ang namasko sa mga Duterte. Andre, bantay sarado na rin ang paligid ng Ancestral House sa mga Duterte. Maya-maya ay may accounting programa na may pa-games at ibibigay ng mga papremyo. Remember, tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. May, Diyos ko po, walang tao dito sa Pilipinas o bilyonaryo na magbigay ng pera kasi 1 peso sa inyo. Hindi nila pera yan, pera ninyo. Yung bigay nyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi ka ako itong nag-imprint yan sila ng pera, ipamigay. No, it's your money. Ninanakaw nila yan. Yung iba. Ang ayuda. So ninanakaw. So, ibig sabihin, latak lang yun. Yung pinamigay ni Duterte, latak na lang yun. Kasi marami doon ninakaw. Sandali, sagutin mo natin itong isang nagtatanggol kay Duterte. Ang sabi nung nagtatanggol kay Duterte, na si Presi Horano Dagiog, more than 50 years tradition na yan ni Duterte. Panata niya yan sa mga tao. Huwag mo lang yung kulaya. Huwag mo ng kulay para mapanatag ka. Take note, ha? More than 50 years na tradition yan ni Duterte. Kung magsisinungaling ka, ayusin mo, ha? Hindi kami tanga. Hindi kami bobo. Unang-una sa lahat, ilang taon na ba si Duterte? Sabi mo, more than 50 years tradition yan ni Duterte. So, ibig sabihin ko, more than 50 years. So, ibig sabihin, mga 55 years, panata na yan ni Duterte. Ilang taon si Duterte ngayon? 79. Tingnan nga natin. Iano natin, ha? Iano natin. 79 si Duterte ngayon. Tapos sabi mo, more than 50 years. O, pagpalagay na natin, 55 years. Kaya sabi mo, more than eh. O. So, 24 years si Duterte, namimigay na siya ng ganyan. Nag-aaral pa nga yung salo. Kasi di ba matanda na siya nang nakatapos siya ng high school kasi 7 years in high school siya. Di ba? 7 years in high school. Si Duterte, 7 years in high school. So sasabihin mo, more than 50 years na niyang tradisyon yan na namimigay ng ganyan. 24 years old siya nag-umpisa? How come? Ay, naku talaga naman kayo. Ayusin niyo yung pagsisinungaling niyo, ha? Isa pa. Nakita niyo ba ang SALN ni Duterte? 2016. Nakita niyo ba yung mga SALN ng mga yan? Eh, hello. Kung titignan niyo yung SALN nila, pinaka-SALN nila nang nag-umpisa sila, aba, parang kay Harry Roque lang. Harry Roque, napakakonti ng pera. Ngayon, ang daming pera, lumobo. Kung wala ka namang bilyon-bilyon, hindi ka makakapamigay ng ayuda sa 50,000 na tao. Diyos mio. Meron kang computation dito si Sir Benji Fronteras eh. Meron siyang computation dito. Dali, tingnan natin yung compute ni Sir Benji. Wag niyo nang ipagtanggol ang Duterte. Nag-cash more than 50 years na ginagawa yan. Huwag niyo ipagtanggol. Kasi alam na natin yan eh, no? Pagtatanggol niyo pa eh. So, eto ha,
computation yan. So, ang binamigay daw kasi ni Duterte ay 150, no? Gift certificates. May 3 kilong bigas, 2 sardinas, 2 corned beef. So, sabi, meron pang cash. So, hindi natin alam kung magkano ang cash. Kung 200, 300. Pero ang computation dito ni Sir Benji, hindi na sinama yung cash, no? Yung ano na lang, yung gift certificate, 150. So 150 per person, tapos ito times mo yan sa gift certificate muna unahin natin 150 per person, ito times mo sa 50,000. 50,000 katao. So, lumalabas na, ito, wow. My God, ang laki. Million agad. 7 million ka agad? 7 million 500,000? Plus yung grocery pa. My God! So itong total na lang, kasi nalulula ako pag nagbabasa ako ng mga numbers. So yung tinotal na ni Sir Benji, 21 million. 21 million? 21 million ba to o 21 billion? Grabe guys! Ang laki ng pera! O sasabihin nyo sa akin na more than 50 years yan ginagawa ni Duterte? Walang ganyang kalaking pera si Duterte. Diba? Saan niya nakuha yan? Alam naman natin, ang Davao City, pinakamalaki ang confidential funds. Si Duterte, pagpasok din niya as President of the Philippines, ang laki ng confidential funds niya. Pinoy, 500 million lang. After a year, ginawang 2.5 billion ni Duterte. And then, after 2 years, ginawa niyang 4.5 billion. At lahat yon walang resibo. Walang COA yon. Walang audit yon. Diba, sabi nga niya sa COA, mag-kidnap tayo ng COA. Mag-torture tayo ng COA. Walang COA yan. So, malinaw na ang pinamimigay nila dyan sa Davao, pera ng taong bayan. Tama yung sinabi niya, sinabi niya na yung mga pera na pinamimigay daw ng mga politiko ay pera ng taong bayan. So, sabi niya, dapat nga mag-demand ka pa Sabihin mo, kulang pa ito sa pagod ko. Diba? So, dapat yung mga nandun, mag-demand sila. Ito lang ibibigay nyo. 3 kilong bigas, 2 sardinas, 2 corned beef, 150 na gift certificates. Biruin yung mga kaibigan yung iba pala doon, guys, yung iba pala doon ay a day before the ayuda, nandun na sila at doon na daw sila nag Noche Buena. Biruin nyo wala silang awa mga kaibigan pinapila nila ang mga tao napakahaba. Guys, nakatayo ang mga tao doon, pinapila ng napakahaba. Siyempre, masisikatan ng araw, nakatayo lang sila doon, magugutom sila doon. Walang awa ang mga Duterte. Wala talaga sa kanila yung empathy, wala talaga. Unlike kay PBBM, kapag namimigay ng ayuda si PBBM, anong ginagawa? Ginagather ang tao sa isang malaking lugar, pinapaupo ang mga tao at binibigyan pa ng pagkain. Walang pumipila. Nakakasama ako sa mga pagbibigay ni PBBM ng ayuda at hindi tumatayo ang mga tao, hindi pumipila para mag-antay. Pinapapasok sa isang malaking venue, doon nakaupo ang mga tao. Ganon dapat ang ginawa ni Duterte, ng mga Duterte. Pero ano ginawa nila? Pinapila nila ang haba, 3 kilometers, nakapila ang mga tao, hindi sila naawa. Parang ginawa nilang timawa ang mga tao, porque mahirap. May mga kaibigan, bumalik kay Lucren ang sinabi niya na kesyo, yung mga tao daw, ginagawa daw, binaboy daw ang mga tao, binababoy daw yung mga tao, talagang, mahirap kayo, ito lang, kwarta lang sa inyo.
Bigyan kayo ng ayuda, mahirap kayo. Grabe mga kaibigan ha, yung paraan ng pamimigay nila ng ayuda, nagre-reflect sa kanilang pagkatao, nagre-reflect sa kanilang maduming kalooban, sa kanilang kasamaan. Biruin mo, ang mga tao, pinapila 3 kilometers. Ilang oras yung iba doon na daw natutulog. A day before the bigayan ng ayuda, nandoon na daw yung iba. Walang puso ang mga Duterte, mga kaibigan. Wala silang puso. Ang tingin nila sa sarili nila, sila ay mga Diyos na, uy, sige, okay lang, sige, magpila kayo dyan, bahala kayo dyan, mapagod kayo, bahala kayo, magutom kayo, magpila kayo kasi kailangan nyo kami. Kami magbibigay ng 3 kilong bigas, ng 2 sardinas, 2 corned beef, at saka 150 na gift certificate. Grabe ang pambababoy nila sa mga tao, mga kaibigan. Sobra ang pambababoy nila sa mga tao. Hindi nila itinuring na tao. Kung magbibigay kayo ng ayuda, gawin nyo ang tama. Gayahin nyo ang paraan ng pamimigay ng ayuda ni PBBM, ni Speaker Martin. Pinapapunta ang mga tao sa isang venue, nakaupo ang mga tao. Merong mga electric fan, merong aircon pa nga. Napakalamig. Doon nag-aantay ang mga tao habang magbibigayan ng ayuda. Ganun ang makatao na pagbibigay ng ayuda. Hindi yung ginagawa nyo a day before pumipila ng mga tao. Nakikita nyo ang mga tao nasa labas 3 kilometers na pumipila, pero kayo tuwang-tuwa kayo sa ginagawa ng mga tao na para silang mga baboy, para silang mga hayop na nandun nag-aantay sa kanilang amo para bigyan sila ng kaunting tulong. Mga wala kayong mga hiya, mga wala kayong puso. Grabe. Pagkatapos, pera naman ng taong bayan. Yung ibinibigay naman, pera naman ng taong bayan, hindi naman pera yan. Ang kakapal ng mga mukha nyo, mga Duterte. Ang kapal ng mukha nyo. Pagkatapos nyo makapamigay, magsasabi kayo na iboto kayo. Ang kapal ng mukha ninyo. Hindi na kayo nahiya. Wala kayo talaga mga hiya. Gunggong, mga bobo. Gunggong. Dali, kain mo na ako. Hemi John J.Q. Quinonius. Tama ka talaga. Lahat, madam. Kasi tira ng confi funds yan ng mga pinamudmud ni Duterte. Correct! Latak! Latak lang yan. Yung pinamimigay nila, latak lang yan. Wala sa kanila yan. Bariya lang yan sa kanila. Sa dami ng mga confidential funds na nakuha nila, latak lang yan. Diyos niyo, sa 51 billion na lang. Sorry kayo, sana wala yung nawala yung, sa PLDT kasi naglulokong walang yung PLDT to eh. Bigla ako nawala. So guys, latak lang. Yung mga binigay nila, latak lang yan. Barya lang yan sa kanila. So, latak lang talaga mga kaibigan, no? Yung mga binibigay nila ngayon, latak lang. Kasi gamitin natin yung salita ni Duterte. Walang politiko na mamimigay ng ayuda kahit piso na nanggaling sa bulsa. Yan ang sinabi niya eh. Pera daw yan ng taong bayan. Titingnan natin, mas maganda pa nga yung pamimigay ng ayuda ngayon ng gobyerno. Alam niyo kung bakit? Kasi ngayon, yung pamimigay ng gobyerno ngayon ng ayuda, yan talaga ang masasabi mong legal. Alam niyo kung bakit? Ang ating gobyerno ngayon, si PBBM, si Speaker Martin Romualdez, namimigay man sila ng ayuda, ang ayuda na kanilang binibigay ay through programs of the government, through DSWD, sa pamagitan ng AIX, TUPAD, at card, at yung iba pa. So, ibig sabihin, ito talaga yung legit na pamimigay ng ayuda. Wala naman sinasabing inaangkin nila, oy, pera namin ito ah. Kasi ang pamimigay nila ng ayuda,
through the programs of the government sa DSWD. Yung mga programa under DSWD, yung mga AIX, mga tupad, mga card, at iba pa. Di ba? So kung titingnan natin, yan ang legit na pamimigay ng ayuda, mga kaibigan. At wala dyang walang ano yan, kumbaga walang, ba tawag doon? Walang pangumurakot dyan. At walang bawal dyan. Dahil yan ay pamimigay ng ayuda under the government program. Pero itong pamimigay ng ayuda ng mga Duterte, guys, may nakita ka ba doon? May mga nakapaskil ba doon na, namimigay kami ng ayuda in cooperation with the SWD, in cooperation with ganito. Meron ba? Wala, di ba? So, iisipin ng mga tao, ay, galing to sa bulsa nila. Ay, galing to kina Duterte sa bulsa to nila. Ngayon, gagamitin natin ngayon ang salita mismo ni Duterte. Wala kahit isang politiko, mayaman man na politiko o bilyonaryo man na politiko, wala ni isa ang magbibigay kahit piso. Wala kahit isa na magbibigay kahit isang piso na galing sa bulsa nila. Ang lahat ng yan galing yan sa taxes ng taong bayan. So dito mga kaibigan, sa sinabi ni Duterte, bumalik agad sa kanila eh. Nagbumirang agad sa kanila. Tignan nyo guys ang kanyang binabatikos, Marcos administration, sa pamimigay daw ng ayuda ng Marcos administration. Pero nakikita natin, bumalik sa kanila. Sa kanila tumama. Sa kanila nagbumirang yung kanilang mga patama, yung kanilang mga atake sa Marcos administration, sa kanila tumama. Diba? Kitang-kita nyo guys, diba? Makes sense. Sa kanila tumama. Yung lahat ng sinasabi ng mga Duterte sa Marcos administration, sa pamimigay ng ayuda, sa kanila tumama. Kasi, ito ang malinaw na malinaw na ginagamit nila ang taxes ng taong bayan. Kasi, yung pamimigay nila ng ayuda, kanila daw Duterte family daw Hindi siya, yung pamimigay ng Duterte, sabi nila, family. So, hindi siya under sa kahit anong government program ng DSWD or ng AIX, TUPAD, etc. etc. Hindi siya under sa programa ng DSWD. At ito, ang kaduda-dudang pamimigay ng ayuda. Kasi ang pagkakaalam ko mga kaibigan, ang dapat na pamimigay ng ayuda ng mga politiko, dapat yan under the government's program in cooperation with DSWD. Yan ang pagkakaalam ko. Ang politiko, kapag mamigay ka ng ayuda, dapat doon yan. Under pa rin siya sa government's program. Kasi once na, katulad yan guys, nagbigay ka ng mga ayuda, 3 kilometrong mga tao nakapila. Iba na yan guys. Vote buying na yan. Yan yung tinatawag mga kaibigan na legit. Legit guys, no? Legit na pagbo-vote buying. Yan. Legit po yan na vote buying. Kasi namimigay sila ng ayuda na hindi po nakasailalim sa government program. Wala pong cooperation ng DSWD. So yan po talaga yan. Yan po ang mapaghihinalaan talaga ng mga tao. So guys, akala ko walang pambayad sa abogado mga Duterte. Kita nyo nga, di ba? Sabi-sabi, wala pang masahe. Sinungaling, no? Wala daw siyang pamasahe. Hindi daw siya makapunta sa Quadcom lagi. Wala pamasahe. Pero kita mo naman, no? Namigay. Milyones, mga kaibigan. 50 person. 50,000 people.
namigay sa mga tao. 50,000 people ang estimated nila. Take note, 50,000 people. Saan mo kukunin yung ganon? Yung ganong pera na ibibigay mo sa 50,000 people. Namigay ka isang araw lang. Samantalang ang gobyerno nga, di ba, mamimigay ng sa isang araw, mga 3,000 o 3,000 people, 4,000 people. Marami na ang 5,000 people sa pamimigay sa isang araw. Sila 50,000 people ang binigyan ng ayuda. So yun talaga mga kaibigan, ang paghihinalaan mo talaga saan galing ang pera. Pero hindi na tayo maghihinala kasi si Duterte na mismo ang kumanta. Si Duterte na mismo ang bumuking sa sarili niya na yan ay galing sa pera ng taong bayan. Taxes daw yan ng taong bayan. At marami daw dyan ninakaw. So latak lang yung pinimigay nila ngayon, latak lang yan sa kanilang nanakaw. Ginagamit ko lang ngayon yung salita ni Duterte, hindi ako nag-iimbento. Yun ang sinabi niya na madami dyan ninakaw. So pinapalabas niya, ang binibigay ng mga politiko, latak lang. Kasi mas marami, mas malaki ang kanilang ninakaw kaysa sa kanilang binigay. Ba? Kaya mga kaibigan, tingnan niyo naman yung salin ni Duterte. Diba, nung ayaw na nga niya magpakita ng salin. Walang salin. Tapos yung kanyang, yung ombudsman na kanyang inilagay sa yung ombudsman na kanyang inappoint, anong sabi? Nag-stop na daw siya sa pagla-lifestyle check ng mga politiko. Sa panahon ni Duterte yun, Ombudsman ka, nag-i-stop ka sa pagla-lifestyle check sa mga politiko. Di ba yan ang trabaho ng ombudsman? Ang pagkakaalam ko, yan ang trabaho ng ombudsman, ang mag-lifestyle check sa mga politiko. Pero sa panahon ni Duterte, yung kanyang appointed na ombudsman, nag-stop daw siya sa pagla-lifestyle check sa mga politiko. Wala nang lifestyle check. Marahil alam na niya kung bakit, di ba? So mga kaibigan, bumalik talaga sa kanila lahat ng sinasabi nila, no? So, nalala niyo yung nagra-run si Lucring? Dami niya sinasabi, di ba? Tapos sabi niya, meron daw mga lugar sa Mindanao na talagang binababoy daw talaga ng mga politiko. Yung bang talagang ginagamit lang daw talaga para sa eleksyon. Tapos sabi niya, ayuda is a form of vote buying. O bakit ganito yung pagbibigay ng ayuda nila? At bakit kailangan si Duterte mag-appear, pumunta sa iba-ibang lugar sa Mindanao? Kasi nakikita na mga kaibigan, tagilid sila. Yan po ang katotohanan, tagilid na po sila ngayon. Dahil malakas po ang Nograles. Yan po ang totoo. Malakas ngayon ang Nograles sa Davao City. Kaya nga, di ba, guys, si Basti Duterte, bakit hindi nila pinatakbo? Kasi nga, hindi po nila Rothschild Pimentel. Saan galing kayamanan nila kung sahod lang nila sa pagkapolitiko? Wala naman silang negosyo. Alam mga Rothschild Pimentel, palagay ko yung cellphone ko. Yung iba kong cellphone, hindi naman. Kasi hindi ko kasi na-recondition itong cellphone na ginamit ko ngayon. Hindi ko siya na-recondition. Ang dami nang naka-open na mga site. Yan. So, mga kaibigan, tuloy natin. Ito nga guys, yung
Alam po ninyo, yung nagtanong, no, yung nagtanong, kahit po meron silang negosyo, yung negosyo nila, ano lang naman, di ba? Yung, kumbaga, hindi naman talaga makakasapat. Biruin mo, guys. Hindi naman, yung negosyo, yan. Alam po ninyo, kahit na meron po silang negosyo pa, hindi po nila yan makakayanan. At saka from the mouth of Duterte mismo, at saka yung salin nila, yun ang pagbabasihan natin, salin nila, wala naman silang ganun kalaking pera. Guys, yung gamitin na lang natin yung sinasabi ni Duterte, walang politiko na magbibigay kahit piso na nanggaling sa kanyang sariling bulsa. Yun na lang gamitin natin. Yun yung sinasabi ni Duterte. Wala kahit isang politiko na magbibigay galing sa sarili niyang bulsa. Yan na. Ang ayuda, inyo yan. May Diyos ko po. Walang tao dito sa Pilipinas o bilyonaryo man o bilyonaryo na magbayan. Tapos ang issue na sa harap ninyo, you are made to choose in the referendum or plebiscite. Maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Sinibigyan ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi ka ako itong nag-imprint yan sila ng pera, ipamigay. No, it's your money. Ninanakaw nila yan. Yung iba. Yung iba naman, gaya ng kongreso ay parang naubos talaga ang pera ng Pilipinas na parang tubig gastos nila. Uncontrolled use of money. Basta halos imprinta na lang maski wala nang value. A few moments later. It was a social media post by Davao City First District Representative Paulo Duterte complaining about the 2 billion peso reduction for his district for 2024 that supposedly caught the attention of House Appropriations Committee Chair Elizalde Co to look into the allocation. So when I requested the Appropriations Committee and sa DPWH check the list, doon po ako nagulat. Co said, based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. This was during the term of his father, Rodrigo Duterte. In 2020, Malacanang proposed 4.6 billion fund for Paulo Duterte's district. When it was approved by the Congress, more than 8 billion pesos were added, so it became 13 billion pesos. In 2021, Malacanang proposed a 9.6 billion infrastructure budget for Paulo Duterte's district, and when it reached Congress, the amount topped 25 billion pesos. In 2022, the proposal of Malacanang was 10 billion pesos, and Congress raised it to 13 billion pesos. These data were confirmed by the DPWH, which receives the infrastructure funds for each district. Actually, sir, base po sa records ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amounts na nabanggit ninyo in 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriations Act sa distritong ito ay tama po at we confirm those budgets. Co says the allocation for Paulo Duterte's district is the highest in Philippine history. Unprecedented, sobra-sobra, especially for a developed country. Paano naman, nabawasan na, 51 billion nga po yung na-receive niya in the last 3 years. Go adds the average allocation per district is 500 million to 4 billion pesos, depending on the size. So, kita nyo ha,
pinakamalaki daw, 4 billion lang ang maximum na budget ng kongresista na pwedeng ibigay. Pero anong ginawa? Kay Pulong. Kay Pulong, ibinigay lahat. Kay Pulong, ibinagsak lahat ng pera. Oh. Kaya talagang talagang latak lang talaga. Yung pinamimigay nila ngayon na mga ayuda, latak lang yun. Gagamitin natin yung mismong salita ni Duterte. Walang politiko na magbibigay ng ayuda mula sa kanilang bulsa kahit piso. Lahat daw ng binibigay ng politiko, taxes yan ng taong bayan. At yung iba dyan, ninanakaw. Ibig sabihin, latak lang ang binibigay nila sa taong bayan. At marami silang naibulsa. So, para medyo bumango-bumango, no? Kasi it's a form of vote buying eh. Kumbaga, ito ay form, no? A form para sabihin na, oy, iboto nyo kami ha. Oy, hindi namin kayo pinapabayaan. Diba? Sinabi ni Duterte yan eh. Tingnan nyo ha, yung sinabi niya ha. Na, ito sinabi niya oh. Tumakbo ako ngayon. Tumakbo ako pagka mayor. Uli. Kaya umayos kayo. At ang anak ko si Basti, ang vice-mayor. God forbid, magkasakit ako, mamatay ako. Duterte pa rin ang mayor nyo. Huwag nyo iwan ang mga Duterte. Dahil ang mga Duterte, hindi kayo iniwan kailanman. Bakit ninyo kami papalitan? Wala naman kaming ginawang masama sa inyo. Hindi kami nangurakot. Trabaho lang. Lahat para sa lipunan. Hindi daw sila nangurakot. Ay, nako. Meron ba namang tangang politiko magsasabi na, oy, nangurakot ako. Pero si Duterte may sinabi ito eh, na hindi ako nagmamakalinis. Madami din ako nanakaw. Pero ubos na nga lang. Diba? May sinabi siyang gano'n eh. So ito mga kaibigan, kung titingnan natin, pagkatapos nilang mamigay ng ayuda, ayan na, nanumbat na. Tingnan nyo yan, like father, like daughter. Diba si Lucrene ang hilig numbat? Uy, tinulungan ka ng anak ko. Sinumbatan nga niya sinumbatan niya una si Risa Ontiveros. Pumunta ka sa Davao. Nagpatulong ka sa akin. Pagkatapos, nanumbat naman siya kay Amy. Yung tatay niyo, diba kasi nagpalibing daw, ganyan-ganyan, pinalibing daw yung tatay nila Amy, etc. Nanumbat. So ito ngayon si Digong, nanunumbat din. Ang sabi niya, huwag ninyo iwan ang mga Duterte. Dahil ang mga Duterte, hindi kayo iniwan kailanman. Bakit ninyo kami papalitan? Wala naman kaming ginawang masama sa inyo. Hindi kami nangurakot. Anong walang ginawang masama? Pinagtsutsugin mo nga ang mga dabawin nyo. Wala ka bang ginawang masama? Pinagtsutsugin mo. Libo-libo ng mga dabawin nyo na inilibing mo sa Laod Quarry. Ano yan? Mga mahihirap. Mga walang kayang magbayad ng abogado. Pinagtsutsugin mo. Yan ang atraso mo. Ang daming mga dabawin nyo na pinagtsutsugin mo ang kanilang pamilya. Nailagay lang sa drug list mo, wala namang verification, hindi alam kung totoo. Nailagay lang sa drug list. Anong ginawa mo? Chinugi na. Diba? So marami kang kasalanan sa dabawin nyo, kaya huwag ka mag-asta na wala kang kasalanan. So yun ang ginagawa lang ngayon guys, loyalty check, at saka nagpapaalala na, oy, andito kami, boto nyo kami ha. Guys, ang totoo, takot na ang mga Duterte kasi malapit na po silang mapalitan. Tingnan niyo mga kaibigan ha, Carlo Nograles,
ang ganda ng educational background. Carlo Nograles. Pag naging mayor yan, mga kaibigan. Tapos mabait pa. Guys, alam naman natin si Digong tumakbo lang yan kasi nga ayaw niya na mawala ang Duterte sa Davao. Kasi nga, si Basti Duterte po, ayon sa balita, sabi ng mga taga Davao, ayaw daw ng mga konsehal kay Baste. Ayaw din daw ng mga barangay kay Baste kasi tinatawag nila si Baste as bad mayor. Bad mayor si Baste. Kaya ayaw daw yan ng mga konsehal, mga taga-munisipyo, mga barangay, ayaw daw kay Baste. So, ginawa ni Digong, alam niya na hindi mananalo si Baste, siya ang tatakbo as mayor. Ngayon mga kaibigan, merong fraud yan, may daya yan. Bakit? Kasi si Digong, pag nanalo na siya, 3 months, pagdadahilan yan, naku, hindi ko na kaya, may sakit ako, hindi ko na kaya maglingkod, re-resign ako, re-resign. Sino ngayon ang mayor? Si Baste. Hindi kawawa kayong mga Davaoenyo, kawawa na naman kayo. Ang daming sa inyo, ang daming mahihirap. Dahil sa panahon ni Baste, lumaki yung poverty rate ninyo. Diba? So, ganyan ang gagawin ni Duterte. Pag nanalo siya sa eleksyon, after 3 months, magre-resign yan. Baka nga wala pang 3 months, baka 2 months pa lang, magre-resign na yan, o 1 month. Tapos si Baste na ang mamumuno, ang magmi-mayor. Ikaso si Baste, bad mayor. Yan yung sinasabi ng mga taga Davao. Kaya nga daw hindi yan talaga ang tumakbo kay si Duterte kasi parang sigurado nila hindi mananalo si Baste kasi bad mayor daw. Diba? Guys, tingnan nyo ha, huwag niyong ipagpalit si Carlo Nograles. Ang ganda po ng educational attainment niyan. Unlike kay Baste, hindi man lang gumraduate ng college. Hindi po nakagraduate ng college si Baste. Google niyo Google niyo sa Google, educational background ni Baste. Tingnan niyo yung kanyang autobiography. Wala kayong makikita na graduated, from ganito ganyan. Wala kayong makikita. Guys, ang mga politiko, nilalagay po talaga yan. Kasi public servant sila eh. Wala kang makikita kay Baste na nag-graduate siya sa ganito, ganyan. Pero kay Carlo Nograles, makikita mo yung educational attainment niya, maganda. At meron pa siyang doctorate. At matalino siya. So pagpapalit niyo na magkaroon kayo ng mayor na tambay, hindi naka-graduate ng college. Okay lang naman kahit hindi naka-graduate ng college, pero hindi yung dating tambay. At ayon mismo sa tatay niya, luko-luko. Nakita niyo yung video ni Duterte na lumalaganap sa TikTok? Ang sabi nito ni Duterte, itong bunso ko si Baste, luko-luko. 9 na buwan, hindi umuwi sa pamilya. Nandun, kay Adarna. Tinanong ko yung apo ko, sinong love mo? Mama, papa. Yung sagot ng apo ko, mama lang. Kasi galit daw yung apo niya kay Baste. Kasi si Baste daw, luko-luko. Mahilig lang daw sa babae. Hello mga Davaoenyo. Umayos kayo, mga Davaoenyo. Gusto nyo ganyan ang ano nyo, ganyan ang mayor nyo? Luko-luko? According mismo sa tatay niya, luko-luko daw yung anak niya. Parang mahilig lang daw sa babae. Hello? Wala talagang progress ang Davao kapag ganyan. Diba? Hindi talaga kayo magpa-progress kapag ganyan ang inyong
ang inyong mayor. Diba? Wala. So, maghunos dili kayo mga Dabawenyo, mag-isip kayo mga Dabawenyo kung iboboto niyo ba si Duterte. Kasi si Duterte, hindi po talaga yan magtatagal. Ang gagawin lang talaga niyan, tatakbo para isave ang pangalan nilang Duterte. Pag nanalo siya, aalis po yan at ipapaubaya ang pagka-mayor sa anak niya. Yan po, real talk lang tayo. Sure na sure ako dyan, 100%. 100% po yan, sure. So mga Dabawenyo, kailangan nyo ng palitan. Ang mayor nyo. Tapos ito pa ha, ilang taon sila sa Davao. 1986, Vice Mayor si Duterte. 1987, Mayor na si Duterte. Hanggang ngayon, 2024, magti-2025 na. Ang nasa munisipyo, Duterte pa rin. Diba? Pero, may nagawa ba silang maganda sa Davao? Pumunlad. Dahil ito po, mapanurin natin ay importante. Panoorin po natin. Hello guys, nung ako po ay nag-search ng slums in Ilocos Norte, wala po akong nakita. 2 beses kong tinry na mag-search slums in Ilocos Norte, wala talaga. Binago ko yung keyword, ginawa kong squatter area in Ilocos Norte, wala po talaga. Pero nung nag-search ako ng slum area in Davao City, eto agad ang tumambad. At hindi lang po ito, marami pa po. So, kung titingnan po natin, ito pong slum area na to, ayon doon sa nag-post nito ay 4 kilometers ang haba. Ang pamagat po ng YouTube channel niya ay Walk. Walk. No talk. Parang ganun po. Ibig po sabihin, maglalakad lang siya at hindi siya magsasalita. No? Walk. Walk. No talk. So, yun po ang pamagat. No? Sa pagkakarecall ko po. No? So, makikita po natin, napakahabang slum area, 4 kilometers. Hindi po ito, basta-basta. 4 na kilometro na slum area. Kung titingnan natin mga kaibigan, ilang dekada na po na namumulo ang mga Duterte sa Davao. Si Duterte po, Rodrigo. 1986, Vice Mayor siya. 1987, siya na po ang mayor ng Davao. At nagpapalitan na lang po siya sa kanyang anak, siya, yung kanyang anak. Hanggang ngayon, yung anak pa rin niya ang mayor ng Davao. Pero ito mga kaibigan, merong ganitong lugar sa Davao City. Actually, sabi sa akin ng iba kong mga followers sa taga Davao City, hindi lang daw ito. Meron pa daw mga slums area sa Davao City. At sinabi nila sa akin yung lugar, no? Hindi ko lang memorize yung lugar, pero nasa mga comment section, sinasabi nila sa akin. So makikita natin mga kaibigan, ilang dekada na nabubuno ang mga Dutertes, pero hindi man lang nila ito naayos. Mga kaibigan, natatandaan niyo ba nung nanundok si Lukring ng sheriff? Di ba dahil yun sa yung sheriff ay tinutupad yung kanyang trabaho na paalisin na o i-demolish na yung mga squatters. Correct. Pero galit na galit si Lukring, di ba? At pinagsusuntok niya yung sheriff. True. So doon palang kitang-kita na natin talagang marami pala talagang squatters sa Davao. Bakit hindi ito tinitugunan ng mga Duterte? Itong
ganitong pamumuhay ng kanilang mga kababayan sa Davao City? Bakit hindi nila tinutugunan sa kabila ng lahat na napakarami po nilang pera? Naalala ko yung sinasabi ni Sara sa isang press con na hinahayaan lang daw no, na maging mahirap yung mga tao kasi ginagamit daw sa eleksyon. So, bibigyan na lang ng ayuda o ito sa inyo pera o ito sa inyo ayuda kasi mahirap lang kayo. No? So, parang lumalabas. Parang yung sinasabi niya ay sila pala yung gumagawa. Tignan nyo ngayon, no? Guys, doon sa kanilang ancestral home, di ba? Namigay sila ng ayuda. Tapos galit na galit sila sa Marcos admin kasi namimigay daw ng ayuda. Di ba? Yung pala kapag sila okay lang. Sumabalik tayo dito sa slum area. Alam niyo mga guys, merong 51 billion si Pulong Duterte. Tama yung sinasabi ni Trillanes yung 51 billion ni Pulong Duterte, kung pinagawa niya sana ng mga low-cost housing, wala na sanang squatters sa Davao. Bakit ba hinahayaan ng mga Duterte na magstay itong mga squatters na ito na ganyan ang kalagayan? So sinabi na rin ni Lucring kasi ginagamit daw sa panahon ng eleksyon. So kita natin yung kanyang sinasabi, bumabalik din sa kanya. Kita niyo, ang tagal-tagal na nila sa Davao. Ilang dekada na sila sa Davao. 1987, hinawakan na nila mayor na si Duterte sa Davao. Pero ito ang itsura. Yung pinapakita nila na Davao City na napakalinis, napakaganda. Guys, portion lang yun ng Davao City na kanilang pinagmamalaki. Pero eto talaga ang katotohanan. Maraming slum areas sa Davao. And even yung kasamahan naming vlogger, si Bagong Pilipinas Vlogs TV, sabi niya sa akin nung nag-usap kami noon, no, sa isang event ni PBBM, sabi niya marami daw talagang squatters sa Davao kasi taga doon siya. Alam niya. So, kita natin, ito po ang ginagawang pambubudol ng mga Dutertes. Panay post sila sa kanilang social media na Davao pinakamalinis, Davao pinakamaganda. Ano yan? Black propaganda? Tapos hindi man lang nila ito pinapakita. Kaya alam niyo, nagpapasalamat talaga ako na chinek ko ito. Nag-search ako, slum area in Davao City. At ito nga, ang tumambad sa aking mga mata. Actually, hindi pa ito. Marami pa. Search nyo guys sa YouTube or guys sa Google, slum area in Davao City. Pero try nyo rin i-search slum area in Ilocos Norte. Wala kayong makikita. So ito ba ang pinagmamalaki ng mga Dutertes? Na yung Davao daw, napakaganda, pero meron palang mga unseen slum area sa Davao na parang nakalimutan na nila. Ang tanong ko, dinadalaw pa ba nila ang mga lugar na to? Binibigyan pa ba nila ng ayuda ang mga taong to? Ano ba ang balak nila sa mga nakatira dito? Hahayaan na ba nila na habang buhay na dito makatira ang kanilang mga kababayan? Habang sila ay tumitira sa napakakomportableng mga bahay. Habang sila ay napakaraming bahay, napakaraming properties at talagang humihiga sa pera. Pero ang kanilang mga kababayan, eto, naghihirap, nasa squatters. At tignan nyo naman ang kalagayan ng kanilang mga bahay. Hindi katanggap-tanggap bilang isang tao. Sana man lang bigyan nila yan ng dignidad. Ang mga tao na yan, ginagamit lang nila
pagbotohan pero hindi naman nila tinutulungan. So masasabi ko, mga kaibigan, buksan nyo na ang inyong mga mata sa pambubudol ng pamilyang Dutertes. Tingnan nyo, maganda daw yung Davao. Napakalinis daw ng Davao. Pero eto, nagsusumigaw ng katotohanan. Napakaraming slum areas sa Davao City. Davao City po yan. Makikita niyo po ang post na yan sa YouTube. Original post ng isang YouTuber 2 years ago. 4 kilometers slum area in Davao City. Yan po ang pamagat ng kanyang post. So nakita ko lang yan, kaya eto ni-repost ko to inform the Filipino people na binubudol po tayo. Yan. So, kita nyo na. So, mga kaibigan, ang tanong ko, ang dami nilang budget. Sabi nga ni Trillanes, kung ginawa sana ni Pulong Duterte, low-cost housing para sa mga taga Davao na nasa squatter o slum area, wala na sanang squatter sa Davao. Sabi ko nga sa inyo, yung kasamahan naming vlogger, si Bagong Pilipinas Vlogs TV, nandiyan ka ba, Bagong Pilipinas Vlogs TV? Comment ka nga kung nandiyan ka, no? Kung nanonood ka. Sabi niya sa akin, kasi taga Davao siya, marami talaga, admin rich, marami talagang squatter sa Davao. Kasi taga doon ako. Taga doon daw siya, mga kaibigan. Kaya alam niya na marami talagang squatter sa Davao City. Davao City po hindi po yung Davao del Norte, Davao hindi po, Davao City po ang sinasabi dito. So, eto nga mga kaibigan, 1986, Mayor si Duterte. Vice Mayor, 1987, Mayor na si Duterte. 2024, magti-2025 na si Duterte pa rin. Baste, Mayor, di ba? So sila, ginawa ka. Guys, sana, nawala na naman ako, no? So, hinawakan po ng mga Duterte ang Davao City. Pero, hindi man lang sila nakapagpatayo ng para sa mga Davaoenyo. Inantay pa talaga nila si PBBM. Guys, inantay pa talaga nila si PBBM para magkaroon ng pabahay. Alam niyo mga kaibigan, ang ganda po ng pabahay ni PBBM sa Davao City. Papakita ko po sa inyo guys So inantay pa talaga ng mga Dutertes na maging pangulo si PBBM para magkaroon ng pabahay ang mga Davaoenyo. So papakita ko sa inyo Ito. Okay. Basahin ko na lang. Davao City, pambansang pabahay, rolls out. The Department of Human Settlements and Urban Development disclosed that an 82, take note 82 building project under President Ferdinand R. Marcos Jr.'s pambansang pabahay para sa Pilipino program is now rising here. Davao City, guys. Davao City. Davao City's pambansang pabahay rolls out 82 building project under Ferdinand Marcos Jr.'s pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ginagawa ngayon sa Davao. DH-SUD Secretary Jose Rezalino Acuzar and Social Housing Finance Corporation President Federico Lacsa inspected the project site along with the key housing official last Thursday at the SHFC. Kailan ito? Kailan ito sinulat? Kailan ito na-publish? October 2023. October 2023 yan. So, 1 year
1 year na, 1 year and 2 months. Diba? 1 year and 2 months lang nakakaraan. Alam niyo ba yung itsura ng pambansang pabahay ni PBBM? Malakondominium, 82 buildings, malakondominium. Inantay pa talaga ang Pangulo natin para magkaroon ng pabahay ang mga Dabawenyo. Ayan, no? Close up natin, Ganyan ang itsura. Ito, four buildings, ano pa lang to, ang natatapos na to, 4 buildings of the People's Ville HOA in Davao City are almost complete. So mga kaibigan, nagpapagawa po ang ating Pangulo sa Mindanao. Hindi lang po yan sa Davao, Nagpapagawa po ang Pangulo natin sa Mindanao ng mga pabahay. Saan-saan ba yan? Okay, tingnan natin, Okay, may pinapagawa din po sa, tingnan po natin, Misamis Oriental. Ito sa Mindanao lang to, Misamis Oriental, Davao City, yan. And then, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro. Yan. So, yan po, yan. Inilunsad ang programa ng national government na 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang bunga ng nangyaring pakikipag-usap, mga kaibigan. So, nakipag-usap po ang national government sa LGU ng Davao na si Baste Duterte at saka si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Yan. So, para po binisita po ng national government si DSWD Secretary Rex Gatchalian para matapos ang evacuation center ng mga nanugan sa Piapi Boulevard, Davao City na tumupok sa naitalang 1,200 na mga kabahayan noong February 25. So, habang ginagawa yan mga kaibigan, ay nagkaroon na rin po ng pirmahan tungkol po sa pagpapatayo ng national government ng 4PH or Pambansang Pabahay para sa Pilipino ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, huwag niyong sasabihin na, ay, proyekto yan ni Baste. Hello, proyekto po ito ni PBBM, Pambansang Pabahay. Proyekto po ito ng national government. Yan. Okay, nakakainis, no? Nawawala-wala ako, mga kaibigan, no? So, sabi po dito, nauna nang nilagdaan noong February 16 ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Nakakainis ang PLDT, nakakainis na PLDT, para kang eng-eng, nawawala-wala ako palagi. Ang mga trolls dito tayo, sumusugod dito kay Admin Rich. Bakit kaya? Bayad ba kayo? Or natatakot kayo kasi nalalaman na ang katotohanan? Actually po, kaunti lang yan sila. Mas marami po sila sa YouTube, no? Pag ako po, nagla-live po ako sa YouTube, naku, mas marami doon. Kuyog po, kinukuyog ako. So sabi dito po, nauna nang nilagdaan noong Pebrero 16 ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Housing Settlements and Urban Development of Office of the Presidential Assistant for Eastern Mindanao para sa paglulunsad ng pambansang pabahay sa Eastern Mindanao na binubuo ng mga probinsya ng Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro at Davao City. So mga Dabawenyo, inantay pa talaga na maging si PBBM, na maging Marcos ang Pangulo para ipagawa kayo ng bahay. Napaka-inutil ng inyong Duterte. Inutil ang inyong Duterte. Biruin mo, 1987, Duterte na ang may hawak. Hanggang ngayon, walang pabahay, ang daming squatter sa inyo. Inutil! Inutil ang mga Duterte. Inantay pa talaga si PBBM,
para magkaroon kayo ng pabahay. Sinasabutahe ako Nawawala-wala talaga ako. Mabuti pa sa YouTube, hindi ako nawawala-wala kapag ako'y nagla-live. Dito sa Facebook, pambihira, no? So, yan masasabi ko guys, inutil ang mga Duterte. Super inutil. Inutil talaga. Napaka-inutil. O guys, grabe, O guys, eto na yung eto na guys yung yung pinakita ko sa inyo na picture na eto na ngayon, malapit na matapos yung pambansang kakainis talaga itong PLDT. Ano nangyayari kay PLDT ngayon? Panay nawawala yung connection. Ay, nakakaisip. Parang, anong sabi niya, okay. 13 na lalaki, sino na? Alam niyo guys, parang meron sa akin nagsasabotahe. Tingnan ko, may nananabutahe sa akin guys. Kasi yung isa kong cellphone, hindi siya nanluloko. Palagay ko meron sa akin na sinasabotahe ako. Sandali, sagutin lang natin to. Yung isinisisi niyo yung rape ng 13 na lalaki, yung sa Cebu. Itong sasabihin ko sa inyo mas malala sa Davao. Mas malala sa Davao. Nagagalit kayo dun sa 13 na ni-rape yung babae. 13 ang nang-rape sa kanya. Dahil nakipag-inuman. Ito sasabihin ko. Alam niyo ba? Sa kanya. Yan. Nawala nga po talaga yung internet ko, no? Nawala po yung signal. So, sana matapos ko